Valeria, and today I will show you the 10 hand signals of the violations and fouls of the basketball referee during a game. Let's go! Una ay ang traveling violation. So, ang ibig sabihin nito ay ang player ay gumagalaw ng paa nang hindi nagdidribble at ginagamit ito kapag ang manlalaro ay naglalakad o tumatakbo habang hawak ang bola. Pangalawa naman ay ang kicking violation. So, ang ibig sabihin po nito ay sinasadyang sipain ng bola at ginagamit ito kapag hinaharangan ng paa ang bola. Pangatlo naman ay 3 seconds violation. So, ang ibig sabihin nito ay lumampas sa 3 segundo ang pananatili ng offensive player sa loob ng key. Ginagamit ito kapag matagal nakatayo sa ilalim ng ring. Ang pang-apat naman ay illegal dribble violation. So, ang ibig sabihin nito ay nag-dribble muli ang player matapos huminto o gumamit ng dalawang kamay. So, ginagamit ito kapag mali ang pagdidribble. Panglima naman ay palming violation. So, nangyayari kapag ang manlalaro ay hinahawakan o sinuscoop ang bola habang nagdidribble. So, imbis na tuloy-tuloy lamang itong itutulak pababa. So, tinatawag ito kapag ang kamay ng player ay napupunta sa ilalim o gilid ng bola at tila pinapatigil o iniipit ito bago muling i-dribble. Pang-anim naman ay pushing foul. So, ang pushing foul ay nangyayari kapag tinulak ng isang player ang kalaban gamit ang kamay o katawan upang makuha ng advantage sa laro. Pang-pito naman ay holding foul. So, ang holding foul ay nangyayari kapag hinahawakan o pinipigilan ng isang player ang galaw ng kalaban gamit ang kamay o braso. Pangwalo naman ay offensive foul. So, para sa offensive foul, itaas ang kamao at ituro ang direksyon ng opensa. Ang ibig sabihin nito ay ang player na may bola ang nag-foul. So, ginagamit ito kapag nanulak o naniko habang umaatak. Pang-siyam naman ay blocking foul. So, ang ibig sabihin nito ay mali ang pagharang ng defender. So, ginagamit ito kapag hindi tama ang posisyon sa depensa. So, ang pang-sampo naman ay ang technical foul. So, ang ibig sabihin nito ay ang paglabag na hindi physical. So, ginagamit ito sa pakikipagtalo o hindi pagsunod ng rule. At dito nagtatapos ang ating video tungkol sa 10 hand signals ng fouls and violations sa basketball. Sana ay nakatulong ito upang mas maunawaan ninyo ang mga senyas na ginagamit ng referee at ang daloy ng laro. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam!